bagay na hindi naman talaga gumagalaw. Pero unti-unti mong mapapansin na hindi na sila pareho sa dati. Hindi sila naglalakad, hindi sila nagsasalita. Pero may paraan sila para ipaalam na naroon pa rin sila. Nakatingin, naghihintay. At kapag napansin mo na ang maliit na pagbabago, doon nagsisimula ang hindi mo na makakalimutan. Ako si Daniel at hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang ipaliwanag kung ano ba talaga ang nakita ko sa bahay ng lola ko. O kung nakita nga ba ako nito bago pa man ako magising sa katotohanan. Hindi ko rin sigurado kung hanggang saan ang alaala at kung saan nagsimula ang imahinasyon. Pero may isang bagay akong alam. May ribulto sa bahay ng lola ko na hindi dapat naroon. Lumaki ako sa lungsod. Tahimik pero masikip. Puro semento at ilaw. Hindi ako sanay sa mga bahay na malalaki. Lalo na yung mga luma na parang may sariling hininga. Kaya yung namatay ang lolo ko at kailangan naming bumisita sa bahay ng lola ko para ayusin ang mga naiwan niya, hindi ako komportable. Yung bahay nila, iba. Hindi siya basta luma. Parang may mga parte ng bahay na ayaw nang magpahawak. May mga sahig na hindi pantay. May mga pintong hindi mo alam kung kusa bang bumubukas o dahil lang sa hangin. Pero ang pinaka nakakabahala, yung ribulto. Una ko siyang nakita sa sala. Hindi siya ganoon kalaki. Mga hanggang dibdib ko lang. Kulay abo. Parang bato pero hindi eksaktong bato. Hindi rin siya mukhang santo. Wala siyang malinaw na anyo. Mukha siyang tao pero hindi kumpleto. Yung mukha niya parang hindi pa tapos ukitin. Walang mata, walang malinaw na ilong. Pero ramdam mong nakatingin siya. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag yun. Luma na yan, sabi ng lola ko nung napansin niyang nakatitig ako. Nakuha pa ng lolo mo kung saan-saan. Hindi ko na tinanong kung saan. Unang gabi ko sa bahay, hindi ako makatulog agad. Tahimik masyado. Walang ingay ng sasakyan, walang ilaw mula sa labas. Pero may isang bagay akong napansin. May tunog. Mahina lang. Parang may kumakalabit sa kahoy. Hindi siya galing sa kisame, hindi rin sa bintana. Parang malapit. Binuksan ko ang ilaw, tumigil. Akala ko, guni-guni lang. Pero nung pinatay ko ulit ang ilaw, mas malinaw na. Bumangon ako at lumabas ng kwarto. Madilim ang hallway pero may konting ilaw mula sa sala. At doon ko siya nakita ulit. Yung ribulto. Nasa gitna pa rin ng sala. Pero may mali. Sigurado ako. Kanina, nakaharap siya sa pintuan. Ngayon, nakaharap siya sa hallway, sa direksyon ko. Hindi ako gumalaw agad. Tinitigan ko lang siya. Imposible, bulong ko. Baka nalimutan ko lang. Baka ganun talaga siya nakapwesto. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko. Pero habang nakatitig ako, parang may napansin akong kakaiba. Yung bahagi ng ulo niya, parang bahagyang nakatagilid. Parang may pinapakinggan. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing yun. Kinabukasan, sinubukan kong iwasan ang ribulto. Hindi ko siya tinitingnan ng diretsyo. Hindi ko rin siya nilalapitan. Pero kahit saan ako pumunta sa bahay, parang nasa gilid siya ng paningin ko. Minsan,
Akala ko nasa sala siya. Pero pagdaan ko sa kusina, andun din siya. Hindi literal na lumipat. Pero may pakiramdam na hindi siya nakapirmi sa iisang lugar. Nagagalaw ba yan? Tanong ko sa lola ko habang nagkakape siya. Hindi, sagot niya agad. Bakit? Wala lang, sabi ko. Parang iba-iba ang pwesto. Hindi siya sumagot. Tumingin na siya sa akin ng matagal. Yung tingin na parang may gusto siyang sabihin, pero pinipili niyang wag. May mga bagay sa bahay na to na hindi na dapat ginagalaw, sabi niya sa huli. Hindi ko na tinanong kung alin doon ang tinutukoy niya. Ikatlong gabi, doon nagsimula ang hindi ko na makakalimutan. Nagising ako bandang 2:00 ng madaling araw. Hindi dahil sa tunog, kundi dahil sa pakiramdam na may nakatingin. Alam mo yung pakiramdam na kahit nakapikit ka, alam mong hindi ka nag-iisa. Ganun. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Madilim, pero may hugis. Sa may pintuan, hindi siya gumagalaw. Hindi ko agad naintindihan kung ano yon. Hanggang sa nasanay ang mga mata ko sa dilim. At doon ko siya nakilala. Yung rebulto. Nasa loob ng kwarto ko. Hindi ako sumigaw. Hindi ako makagalaw. Para akong naipit sa sarili kong katawan. Hindi totoo to. Paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko. Pero nandoon siya. Mas malapit kaysa dati. At sa unang pagkakataon, napansin ko ang mukha niya. May guhit, dati wala. Ngayon, parang may nabubuong anyo. Parang unti-unting nagkakaroon ng ekspresyon. At ang pinaka nakakatakot, yung parte kung saan dapat ang mata, parang may malalim na hukay. At sa dilim, parang may gumagalaw doon. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatitig sa kanya. Pero nang kumurap ako, wala na siya. Kinabukasan, hinanap ko agad ang rebulto. Nasa sala ulit siya. Parang walang nangyari. Pero hindi na ako nagduda. Alam ko na gumagalaw siya. Lola, sabi ko. Pilit kong pinapakalma ang boses ko. Ano ba talaga yan? Tahimik siya sandali. Tapos bumuntong hininga. Hindi yan sa lolo mo, sabi niya. Napatigil ako. Matagal na yan dito, bago pa kami tumira. Bakit hindi niyo tinanggal? Tried, sagot niya. Hindi siya umaalis. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Pero hindi na ako komportable sa loob ng bahay. Gusto ko nang umalis. Pero hindi pa tapos ang kailangan naming gawin. Gabing iyon, nagdesisyon akong hindi matulog agad. Nakaupo lang ako sa kama, nakabukas ang ilaw. Ayokong magising ulit na may nakatayo sa harap ko. Mga 12:00, tahimik. 1:00, wala pa rin. Akala ko, safe na ako. Hanggang sa napansin kong biglang humina ang ilaw. Hindi siya namatay. Parang may dumaan lang. Isang anino. Dahan-dahan akong tumingin sa pintuan. Bukas. At sa labas, may nakatayo. Hindi ko na kailangang hulaan. Siya ulit. Pero, iba na siya. Mas malinaw ang anyo ng mukha niya. At ngayon,
May nakikita na akong mata. Hindi kumpleto, hindi pantay. Pero sigurado ako, nakatingin siya sa akin. Dahan-dahan siyang gumagalaw. Hindi parang tao, hindi rin parang hayop. Parang hinahatak ang sarili niya sa sahig. At bawat galaw niya, may tunog. Yun pala ang naririnig ko tuwing gabi. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo, pero hindi ako makagalaw. Hanggang sa makarating siya sa may pintuan. At doon siya tumigil, nakatingin lang. Bigla siyang nag-iba ng posisyon. Hindi ko nakita kung paano. Isang saglit lang, nasa gilid na siya ng kama ko. Doon ako napasigaw at nagising ang lola ko. Pagpasok niya sa kwarto, wala na ulit ang rebulto. Kinabukasan, hindi na ako nagdalawang isip. Aalis na ako, sabi ko. Hindi siya pumigil, tumango lang siya. Pero bago ka umalis, may kailangan kang makita, sabi niya. Dinala niya ako sa likod ng bahay. May maliit na silid doon. Halos hindi ginagamit. Mabaho, basa ang sahig. At sa gitna, may bakas. Parang may matagal nang nakatayo doon. Diyan siya dati, sabi ng lola ko. Bakit nandito na siya sa loob? Hindi siya sumagot agad. Tumingin lang siya sa akin. Dahil may tumingin pabalik. Hindi ko agad naintindihan. Hanggang sa naalala ko, nung unang araw ko, yung pagtitig ko sa kanya, yung hindi ko pag-iwas. Hindi siya gumagalaw basta-basta, dagdag niya. Sumusunod siya sa kung sino ang unang pumansin. Nanlamig ang buong katawan ko. Umalis ako sa bahay na yun kinahapunan. Hindi na ako bumalik. Hindi na rin ako nagtanong pa. Sinubukan kong kalimutan. Pero may isang bagay akong napansin pagdating ko sa apartment ko sa lungsod. Isang gabi, habang naghuhugas ako ng pinggan, may narinig ako. Mahina, pamilyar. At nung tumingin ako sa may pintuan, may nakita akong anino. Hindi gumagalaw, pero alam kong nandun siya. Naghihintay. Simula noon, hindi na ako tumitingin ng diretso sa mga bagay na hindi dapat pinapansin. Dahil minsan, hindi mo kailangang lapitan ang isang bagay para sundan ka nito. Minsan, kailangan mo lang siyang mapansin.